Inilublob ng lalaki ang pera sa tasa ng tsaa, ibinabad ito ng husto bago kinuha muli ng may kasiyahan. Pagkatapos, inilatag niya ang paper money at ginawang mukhang luma ang isang bagong bill. Sumunod, naghulog siya ng maraming paper money sa tsaa, ibinabad ng mabuti, isinampay at ginamitan ng hairdryer upang patuyuin ang bawat isa. Ginawa nila ito dahil mas mahirap matukoy ang mga pekeng pera. Upang subukan ang kalidad ng kanilang pekeng pera, nagpasya silang gamitin ito sa isang maliit na tindahan. Samantala, sinamantala ni Fires ang dami ng tao at umorder ng 50 rupee na soda. Ngunit nag-alinlangan ng tindero nang matanggap ang pera. Matapos kuskusin ito at itapat sa ilaw, halos sigurado siyang peke ito. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Fires. Bago pa siya makatakas, hinawakan na ng tindero ang kanyang braso. Agad na tumakbo si Sonny papunta sa kanila at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang hilahin si Fires palayo. Hinabol sila ng grupo ng malalaking lalaki kaya tumakbo sila papunta sa isang liblib na eskinita upang magtago. Nang hihina ang loob, sinabi ni Fires na ang isang buwang pinaghirapan nila ay nauwi lang sa walang kwentang papel. Kinuha ni Sonny ang pera at agad napansin na may mali sa texture, ang problema ay nasa papel. Ang mga perang papel ay gawa sa espesyal na cotton paper, samantalang ang ordinaryong papel ay gawa sa wood pulp. Magkaiba ang texture at tunog ng dalawa. Matapos ang masusing pananaliksik, natagpuan ni Sonny ang kaparehong cotton paper sa isang maliit na magazine. Pinaputi nila ito at mano-manong iginuhit ang masalimuot na disenyo ng mga paper money. Pinili nilang iguhit kaysa iskan dahil ang maliliit na letter ay hindi kayang kopyahin ng perpekto kahit gamit ang high-resolution scanner. Pagkatapos, pinagdugtong-dugtong nila ang mga iginuhit na bahagi upang makabuo ng draft ng harap at likod ng paper money. Matapos itong liitan ng proporsyonal at ukitan, pinakinis at ininit nila ang template upang tuluyang matapos ito. Sumunod, nagprint sila ng mga perang papel gamit ang color shifting ink na nag-iiba ang itsura depende sa anggulo. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasaayos at multi-layer printing, inilimbag nila ang bawat kulay ng paisa-isa. Matapos linisin ng makina at palitan ng kulay, inulit nila ang proseso at saka naglagay ng chemical solution. Ang Soulless yung ito ay hindi lamang nagbigay ng color shifting effect kundi ginawa ring matigas at parang tunay ang pakiramdam ng pera. Ang pinakamahalagang bahagi ay ang security thread. Dahil idinikit ang harap at likod ng perang papel, gumawa sila ng mga butas sa harap, ipinasok ang security thread at nagprint ng serial numbers. Sa ganitong paraan, nakagawa sila ng perpektong perang papel. Matapos ibabad sa tsaa upang magmukhang luma, nagkaroon sila ng isang buong pader ng mga tapos na produkto. Bumalik sila sa grocery store, at sa pagkakataong ito, si Sonny ang nauna habang mahigpit na hinahawakan ni Fires ang kanyang kamay upang mabilis silang makatakas kung sakaling mabisto. Habang pinapanood ng tindero na tanggapin ng pera, mabilis ang tibok ng puso ni Sonny. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nakuha niya ang soda na gusto niya. Halos hindi sila makapaniwala habang palabas sila ng tindahan. Hininga ni Sonny ng pera ang boss ng sindikato. Kahit natatakot, kumpiyansa niyang inilabas ang mga perang papel. Itinago niya ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa at dahan-daang inilapit ang 3 perang papel sa boss, hinahamon itong tukuyin kung alin ang peke. Nagbanta ang boss na kapag may nakita siyang peke, papatayin sila. Ngunit hindi matukoy ng boss o ni Sonny kung alin ang peke. What's your price? 500 notes for 200. But only if you... Only on up. Minimum order of 10 lakhs. Nothing less. I want 2 crores. Done. Nanatiling tahimik si Sonny, ngunit may plano siya sa isip. Nang gabing iyon, bumalik siya sa printing shop ng kanyang pamilya at casual na nakipagkwentuhan sa kanyang tiyuhin. Natuklasan ng kanyang tiyuhin ang kanilang mga peking draft na siyang eksaktong plano ni Sonny. Gusto niyang isama ang kanyang tiyuhin at kailangan nila ang malaking printing press doon. Walang pagtatalo, basta na lang naglabas si Sonny ng perang papel at inilapag ito sa mesa. Nabigla ang tiyuhin sa unang tingin at hindi makapaniwala, itinaas ito sa ilaw at paulit-ulit na sinuri. Upang tuluyang maalis ang pag-aalinlangan ng kanyang tiyuhin, dinala siya ni Sonny sa isang kafe at binili ang pinakamahal na kape gamit ang pekeng pera. Kabado ang tiyuhin buong oras, pasulyap-sulyap sa may-ari na sinusuri ang pera, lalo siyang kinabahan. Nakahinga lamang siya nang maluwag ng ibigay ng waiter ang sukli. Pagkatapos, gamit ang 30 taon niyang karanasan sa pagpiprint, nagbigay ang tiyuhin ng propesyonal na payo kay Sonny. Para makapag-print ng maramihan, kailangan nila ng malaking makina na kayang mag-print ng 6 na perang papel ng sabay-sabay. Kailangang palitan ng motor ng paper cutter at kailangan din nila ng mabilis na dryer. Habang malapit na silang magsimula sa malaking trabaho, may panibagong problema ang lumitaw. Wala silang cotton pulp paper na kailangan para sa paggawa ng perang papel. Ang dati nilang paraan ng pagpapaputi at pagpapatuyo ng mga impurities ay hindi praktikal para sa malakihang produksyon. Bukod pa rito, mahigpit na kinokontrol ng gobyerno ng India ang cotton pulp paper, kaya imposibleng makabili nito ang ordinaryong tao.
Sa desperasyon, lumapit ang magkapatid sa kanilang mga kaibigang miyembro ng gang at pinasok ang pinakamalaking paper mill sa lugar sa ilalim ng dilim ng gabi. Nagulat ang mga gwardya dahil hindi pa sila nakakita ng taong magnanakaw ng simpleng papel. Sa kabutihang palad, natagpuan ng magkapatid ang kanilang target sa pinakataas na estante ng bodega. Pagbalik sa printing shop, nagsimula silang magtrabaho ng walang tigil. Dahil binigyan lamang sila ng 3 araw ng boss ng sindikato, kinailangan nilang magtrabaho ng 24 na oras upang makagawa ng kinakailangang 20 milyon. Labis na natuwa ang boss ng sindikato sa pekeng pera at binayaran sila ng buo. Habang paalis na sila, tinawag silang muli ng boss na nagpahayag ng kagustuhang ipagpatuloy ang kanilang pakikipagtulungan. Mula noon, lalo pang umunlad ang negosyo ng magkapatid. Ang kanilang pekeng pera, na halos hindi maiba sa tunay, ay naging paborito sa black market. Kumita ng malaki ang magkapatid. Hindi lamang nalutas ni Sonny ang krisis sa pagkabangkarote ng printing shop ng kanilang pamilya, kundi dinala pa niya ang kanyang kasintahan sa mga high-end na restaurant upang tikman ang pinakamahal na kape. Ngunit nang siya ay kumpiyansang magbabayad, napagtanto niyang minamaliit niya ang presyo sa restaurant. Napilitan siyang ibalik ang kanyang wallet at kumuha ng ilang pekeng pera mula sa ibang bulsa. Ang kilos na ito ay muntik nang magdulot sa kanya ng kapahamakan. Ang sukli na ibinigay sa waitress ay lumabas sa pekeng pera na umiikot sa merkado. Hindi siya gumawa ng eksena, ngunit binili niya pabalik ang lahat ng pekeng pera mula sa cashier at dinala ito sa opisina para suriin. Ang kanilang natuklasan ay nagpaiwan sa kanila ng walang masabi. Ang pinakabagong currency verification machine mula sa Indian Bank na may advanced scanning technology ay sinasabing kayang matukoy ang 99.99% ng mga pekeng pera. Kung mapapatunayang peke ang perang ito, mawawala ng silbi ang lahat ng currency verification machines. Sa ilalim ng mikroskopyo, wala pa rin silang makitang anumang depekto. Mukha itong tunay na pera hanggang sa ibabad nila ito sa alkohol na naglantad sa tunay nitong kalikasan. Madaling naisip ni Megan na kulang ang mga gumagawa nito sa malakihang kagamitan at precision instruments, marahil ay flatbed printer lamang ang gamit nila. Ngunit napakahusay ng gumawa ng pekeng pera, kaya halos hindi ito maiba sa tunay. Tama si Mega, ang operasyon ng pekeng pera ay pinapatakbo ng maliit na 3 kataong grupo. Ang kanilang pekeng pera ay napakataas ng kalidad kaya naging popular ito sa mga underground gang. At maging ang ilang opisyal ng gobyerno ay bumibili rin sa kanila. Dahil nangangailangan ng malaking halaga ng pera para sa mga lihim na operasyon sa nalalapit na parliamentary elections, isang opisyal ng gobyerno ang umorder ng 200 milyon na pekeng pera na ang tanging kondisyon ay ihatid ito sa kanyang bahay. Hindi nagatubiling tanggapin ni Sonny ang order. Pagbalik sa printing shop, mariing tinutulan ng kanyang tiyuhin ang ideya. Noong nakaraan, hindi napapansin ng pulisya ang kanilang maliit na operasyon. Ngunit kung magsisimula sila ng mass production, haharap sila sa maraming problema tulad ng pagkuha ng hilaw na materyales, paggawa, kagamitan, at transportasyon. Napaisip si Sonny sa sinabi ng kanyang tiyuhin at napagtanto niyang para magtagumpay ang isang malaking panlilinlang, kailangan muna itong gawing legal. Kaya nagrehistro sila ng isang publishing company at nakahanap ng isang matandang bingi at pipi mula sa baryo na kinumbinsi nila gamit ang sign language upang maging legal na kinatawan ng kumpanya. Kumuha sila ng ilang babae bilang mga receptionist na kadalasan ay sumasagot lamang ng ilang tawag bawat araw. Sa ilalim ng takip ng publishing house, nag-order si Sonny ng sapat na cotton pulp paper at nagsimulang mag-print ng pekeng pera ng walang tigil. Ngunit hindi nila inaasahan na paparating ang malas. Humiling si Mega ng masusing investigasyon sa lahat ng printing shop sa lungsod, naniniwalang ang ganitong kataas na kalidad ng pekeng pera ay dapat nagmumula sa isang maliit na shop. Iniisip ng kanyang superior na sayang lamang ito sa oras dahil may halos 100 printing shop sa lungsod. Ngunit hindi sumuko si Mega at lihim na ginamit ang selyo ng kanyang superior habang wala ito. Habang abala si Sonny at ang kanyang grupo sa overtime, bigla niyang naramdaman na may mali. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niya ang isang sasakyan ng pulis na nakaparada sa ibaba. Si Mega, na kumikilos base sa pekeng utos, ay dumating upang magsagawa ng inspeksyon. Nataranta ang grupo. Tinawagan ng pulis ang tiyuhin na agad namang sumagot. Nagpanggap ang tiyuhin na nasa bar siya at sinabing walang tao sa printing shop. Ngunit iginiit ng pulis na makipagtulungan siya at bumalik sa loob ng 5 minuto kung hindi ay papasok sila ng sapilitan. Walang magawa, pumayag ang tiyuhin at sinabi kina Sonny at Fires na itago ang mga pekeng pera. Lumabas siya sa likod na pinto upang bigyan sila ng oras. Hindi inaasahan, habang nakikipagkamay sa pulis, lumapit si Mega sa pinto. Eksaktong matapos maprint ang huling perang papel, agad pinatay ni Sonny ang makina, ngunit napansin ni Mega ang tunog. Inutusan ng pulis ang tiyuhin na buksan ang pinto. Nang pumasok sila, nagtatago ang magkapatid sa likod ng isang panel. Maingat na sinuri ni Mega ang bawat sulok, hindi alam na may 2 taong nagtatago mismo sa harap niya.
Habang umiikot si Meiga sa pabrika, naalala ni Perez na nakalimutan niyang itapon ang laman ng basurahan, na puno ng mga tirang papel mula sa araw na iyon. Wala nang ibang magawa si Sonny kundi tahimik na lumabas at kumuha ng malapit na wrench. Sa kritikal na sitwasyon, wala na siyang maisip na ibang solusyon. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Meiga na nagbigay kay Sonny ng pagkakataong magtago sa likod ng isang haligi. Ang tumatawag ay ang kanyang superior na pinagsabihan siya dahil sa pagkilos ng walang pahintulot at pati ang mga kasamang pulis ay napag-alitan din. Matapos mapagsabihan, napilitan si Meiga at ang kanyang grupo na umalis na nagbigay kinatiyuhin at sa kanyang mga pamangkin ng pansamantalang kaligtasan. Ngunit dahil nakatakda ang delivery kinabukasan, hindi sila sigurado kung magiging maayos ito. Ang vault ng isang mayamang negosyante ay puno ng 12 bilyong pera, ngunit hindi niya ito magawang gastusin kahit isang sentimo. Ang dahilan ng lahat ng ito ay ang maliit na counterfeit detection machine sa harap niya. Ipinatong niya ang isang perang papel at agad itong naglabas ng matinis na tunog. Dahil dito, nakumpiska ng pulis ang malaking halaga ng kanyang pekeng pera at ilang tauhan niya ang naaresto na nag-iwan sa kanyang bodega na puno ng walang kwentang papel. Isa sa kanyang mga tauhan ang nag-abot sa kanya ng isa pang 500 rupee na pera na kahit magaspang ang pagkakagawa ay madaling nakalusot sa makina. Nagulat ang mayamang negosyante. Sa kabila ng kanyang dekalidad na kagamitan sa paggawa ng pekeng pera, nalampasan siya ng isang hindi kilalang kakumpetensya. Naisip niya kung may lihim na sandata ang kanyang kalaban, kaya ipinahuli niya ang taong responsable. Doon niya nalaman na ang kanyang karibal ay isang naghihirap na street artist lamang na kumikita sa pamamagitan ng pagkopya ng mga obra maestra. Ang kanyang mga gawa ay halos hindi maiba sa orihinal, ngunit dahil ibinebenta lamang ito sa kalsada, hindi siya kumikita ng malaki. Dahil sa sitwasyon, napilitan si Sonny na magpinta ng mga perang papel. Ang kanyang kahangahangang kakayahan sa sining ang nagbigay daan upang makagawa siya ng mga detalyeng masyadong pino para matukoy ng mga scanner. Agad na nagkaroon ng interes si Mansor sa kanya na nakilala ang kanyang bihirang talento. Kumuha siya ng pinakamahusay na mga doktor sa bansa para sa lolo ni Sonny, isang kilos na nagpasalamat ng malaki sina Sonny at Perez ngunit nagsilbi ring nakatagong banta upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang pamilya. Wala nang ibang pagpipilian ng magkapatid kundi magtrabaho para kay Mansor. Pagkatapos, dinala sila ni Mansor sa Bangladesh. Doon, mayroon siyang lihim na pasilidad sa ilalim ng lupa na may pinakabagong mga makina sa pagpiprint. Nang makagawa si Sonny ng isang tapos na produkto sa loob lamang ng 3 araw, labis na namangha si Mansor. Pagkatapos, nagsimula sila ng malakihang pagpiprint at sa loob ng 1 buwan, nakalikom ng malaking yaman ang magkapatid. Ang susunod na hamon ay kung paano maibabalik ang napakalaking halaga ng pera sa India. Ngunit sa kritikal na sandaling ito, nahuli ng pulisya ang pinakatapat na tauhan ni Mansor na si Bilol. Alam niya ang lahat ng ruta ng pag-smuggle ng pekeng pera. Kung siya ay aamin, magiging malaking kapahamakan ito sa negosyo ni Mansor. Kaya lihim na bumalik si Mansor sa India upang hanapin si Sonny at humingi ng solusyon. Nang mapagtanto na pareho silang nasa parehong sitwasyon, alam ni Sonny na hindi siya maaaring umiwas. Matapos ang isang gabing pag-iisip, nagpasya siyang pasukin ng pulisya. Tinarget niya si Meiga. Nagkataon na nagkita sina Sonny at Meiga sa isang coffee shop. Gamit ang kanyang alindog, mabilis silang naging magkaibigan. Nang malaman niyang naghahanap si Meiga ng apartment malapit sa istasyon ng pulis, humingi siya ng tulong sa isang kaibigan upang makahanap ng maluwag at maliwanag na lugar. Hindi alam ni Meiga na ang broker at landlord ay mga tauhan ni Mansor. Nagpanggap si Sonny na sira ang kanyang telepono at hiniram ang kay Meiga. Inaliw ng broker si Meiga sa usapan na nagbigay kay Sonny ng sapat na oras. Nag-install si Sonny ng spyware sa kanyang telepono. Mula noon, bawat tawag at mensaheng natatanggap ni Meiga ay napupunta rin sa telepono ni Sonny. Dahil dito, nagkaroon ng kumpletong kaalaman si Sonny at ang kanyang grupo sa galaw ng pulisya. Samantala, ibinunyag ni Bilol ang lahat ng ruta ng pag-smuggle ng pekeng pera papasok ng bansa. Agad na naglagay ang pulisya ng mahigpit na checkpoints upang hulihin ang mga kainahinalang sasakyan. Gayunpaman, nang dumating ang komandante, nakakita sila ng milyon-milyong pekeng pera ngunit mas kaunti kaysa sa inilarawan ni Bilol. Sa kabutihang palad, may dumating pang magandang balita mula sa pulisya. Sa mga paliparan at pantalan sa hangganan ng India, naharang nila ang ilang padala ng pekeng pera na umabot sa kabuoang 3 bilyon. Malawakang naibalita ang pangyayaring ito na nagpasigla sa publiko. Ngunit may kutob ang pinuno ng pulisya na may mali. Bagamat malaki ang 3 bilyon, wala ito kumpara sa tinatayang bilyon-bilyong perang umiikot. Sa sandaling ito, may biglaang naisip si Meiga. Nagdala siya ng currency detector at ipinasok ang isang pekeng pera. Ang matinis na tunog ng makina ang nagpatunay sa hinala ng pinuno. Bahagi ito ng plano ni Sonny. Sa pamamagitan ng pag-intercept sa mga mensahe ni Meiga, minanipulan niya ang pulisya, pinapahuli ang mga lumang pekeng pera mula sa iba't ibang lugar upang lituhin sila. Dahil sa taktikang ito, nakapagpasok sila ng mga bagong pekeng pera.
Bagamat hindi sinasadya, si Meiga ang unang nakatuklas ng plano ni Sonny sa loob ng pulisya. Patuloy na binabago ng pulisya ang kanilang mga estratehiya at si Sonny naman ay patuloy na inaayos ang kanyang mga plano bilang tugon. Ang paulit-ulit na labanang ito ay nagpaunawa sa magkabilang panig na may mga spy sa kanilang hanay. Ipinaalam ni Sonny kay Mansour ito kaya nabalewala ang lahat ng kanilang naunang plano. Nagpanukala siya ng bagong ruta ng pag-smuggle na hindi alam kahit ng kanilang sariling mga tauhan. Ang kapitan ay nagtapon ng sunod-sunod na mga container na puno ng pera sa dagat pagkatapos ay iniwan ang barko. Ang barkong walang sakay, parang palasong pinakawalan, ay mabilis na tumungo sa mataong dalampasigan. Walang kamalay-malay sa paparating na panganib, sabik na inilabas ng mga tao ang kanilang mga telepono upang una ng eksena. Agad namang dumating ang pulisya. Ngunit walang laman ang barko, isa itong ghost ship na walang anumang sakay. Samantala, 10 kilometro mula sa baybayin, bumalik si Sonny at ang kanyang grupo. Kinuha nila ang mga container na kanilang itinapon sa dagat kanina at pagkatapos ay naglaho ng walang bakas. Bahagi ito ng plano ni Sonny. Upang maipasok ang pekeng pera sa India, inilagay nila ang mga ito sa mga container. Ang plano nila ay ipuslit ito sa pamamagitan ng dagat. Ngunit nang malapit na silang makarating sa India, isang tawag sa telepono ang nagpilit sa kanila na umatras. Nagsasagawa ang pulisya ng India ng biglaang inspeksyon sa lahat ng pantalan, kaya ang pagdating ay katumbas ng pagpasok sa bitag. Wala silang magawa kundi lagyan ng electronic trackers ang mga container at ilubog ang mga ito sa dagat. Habang abala ang pulisya at publiko sa ghost ship, kinuha nila ang mga container sa dilim ng gabi. Sa ganitong paraan, naibalik ng magkapatid ang 120 bilyong pekeng pera. Mabilis itong kumalat sa merkado ng India. Napakataas ng kalidad ng mga pekeng pera kaya kahit ang mga currency detector ay hindi matukoy ang pagkakaiba at hindi rin makilala ng publiko ang tunay at peke. Kung hindi ito mapipigilan, maaaring bumagsak ang buong pambansang ekonomiya na magdudulot ng matinding takot sa publiko at posibleng digmaan. Samantala, ang mga utak sa likod ng operasyong ito ay kumita ng malaki, bumili ng mga bagong sasakyan at bahay, at namuhay ng maramya. Nagkagulo ang gobyerno ng India dahil kahit ang mga bagong currency detector ng bangko ay hindi kayang matukoy ang mga super pekeng pera. Sa huli, nakaisip si Meiga ng solusyon, ang pagsunog sa mga pera upang makita ang pagiging tunay nito batay sa kulay ng apoy. Nainis ang mga opisyal sa paraang ito. Hindi lamang 120 bilyong pekeng pera ang umiikot, kundi wala ring mamamayan ang kusang magsusunog ng kanilang sariling pera. May isang buwan na lamang bago ang parliamentary elections, kaya nagbigay ng ultimatum ang mga opisyal. Kailangan nilang mahanap ang mga salarin sa pinakamaikling panahon at kung hindi, kakailanganin nilang maghanap ng scapegoat upang mapatahimik ang opinyon ng publiko. Sa desperasyon, hinukay ng pulisya ang file ni Mansour. Si Mansour ang pinuno ng pinakamalaking operasyon ng pekeng pera sa India at tanging ganoong organisasyon lamang ang kayang gumawa ng ganitong kalaking dami ng pekeng pera. Kahit nagtatago si Mansour sa ibang bansa, hindi nito napigilan ng pulisya na pangalanan siya sa publiko. Ngunit ang hindi alam ng pulisya, si Mansour nga ang utak sa likod ng mga super pekeng pera. Hindi nagtagal, nakita ni Mansour ang sarili niyang wanted na balita sa TV. Ngunit sa pagkakataong ito, tinuring sila ng gobyerno bilang isang teroristang organisasyon na inaakusahan ng pakikipag-alyansa sa isang kalabang bansa. Ang layunin umano ng pag-imprenta ng napakaraming pekeng pera ay upang sirain ang sistemang pinansyal ng India, isang uri ng financial terrorism laban sa bansa. Galit na galit si Mansour ngunit wala siyang magawa kundi alisin agad ang mga pekeng pera. Iminungkahi ng isang tauhan na ipamahagi ang mga ito sa maliliit na halaga sa paglipas ng panahon upang maiwasan ang atensyon ng pulisya. Hindi nasa mood si Mansour makipagtalo kaya agad niya itong binaril at pinatay sa harap ni Sonny at Fires. Ipinakita nito ang tunay niyang pagkatao, malupit at handang pumatay ng walang pag-aatubili. Hindi nagtagal, nagkagulo ang underground market habang kinukuha ng mga distributor ang mga bungkos ng pekeng pera. Sa kabila nito, napakalaki pa rin ng 120 bilyon. Samantala, si Sonny, sa mga libreng sandali, ay lalong napalapit kay Meiga. Hindi lamang siya naghahanap ng impormasyon tungkol sa pulisya, kundi unti-unti rin siyang nahuhulog dito. Kinabukasan, isang kliyente ang umorder ng malaking halaga ng pekeng pera at ang transaksyon ay gaganapin sa isang multi-story parking garage. Sina Sonny at Fires ang naatasang mag-deliver. Pumasok sila gamit ang sasakyan, sunod-sunod, at maingat na naghiwalay sa dalawang grupo. Itinago ni Fires ang pekeng pera sa isang lihim na parking spot habang si Sonny ay naglibot, nagmamasid sa mga kaina-hinalang tao. Biglang may babaeng lumitaw sa harap ng kanyang sasakyan, ito ay ang kanyang kasintahang pulis na si Meiga. Agad na napagtanto ni Sonny na nahulog sila sa bitag at malamang may iba pang pulis na nakatago sa paligid. Mabilis na nag-isip si Sonny at biglang pinaharurot ang sasakyan paatros.
Gumapang siya sa likod ng sasakyan at inilantad ang 1 bilyong rupees na pera na nakatago sa ilalim ng trapal. Gamit ang kutsilyo, binuksan niya ang mga bag at nagsimulang maghagis ng pera palabas ng sasakyan. Lumipad ang mga perang papel sa hangin at kumalat kung saan-saan, dahilan upang huminto ang lahat ng dumaraang sasakyan. Nagsimulang mag-agawan ng mga tao sa pera na tuluyang bumara sa kalsada. Ang mga pulis na humahabol ay naipit din sa trapiko at walang magawa kundi panoorin sina Sonny at Fierce na lalong nakakatakas. Ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi napansin ni Sonny ang truck sa unahan at napakabig. Dahilan upang bumangga ang sasakyan sa taniman ng bulaklak at tumaob. Nang dumating ang pulisya, napapalibutan na ng mga tao ang sasakyan na kumukuha ng pera at wala na ang magkapatid. Nahihirapan ng pulisya kung paano ipapaliwanag sa publiko na peke ang lahat ng perang iyon. Ang kakaibang insidente ng pagkalat ng pera ay agad na naging balita. Sinisi ni Fierce si Sonny sa pagiging masyadong malapit sa pulisya. Ang pagkikita nila ni Meiga sa lugar ng raid ay nangangahulugang kahit hindi nito malinaw na nakita ang mukha niya. Tiyak na paghihinalaan si Sonny. Parehong naisip ni na Sonny at Fierce na tumigil na at magbagong buhay, ngunit nakalimutan nilang hindi sila basta pakakawalan ni Mansor. At tama nga, natagpuan sila ng mga tauhan ni Mansor at sinabing dadalhin sila sa ibang bansa upang magtago. Dinala sila sa isang abandonadong gusali. Matapos lumabas sa balita ang insidente ng pagkalat ng pera, naniwala si Mansor na natukoy na ng pulisya ang magkapatid. Marami ng lihim ang alam ng dalawa at kung mahuhuli sila, malalagay sa panganib ang kanyang operasyon ng pekeng pera. Napagtanto ni Sonny na balak silang patayin ni Mansor upang patahimikin. Habang malapit ng isagawa ang pagpatay, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng mga makina mula sa malayo. Isang grupo ng mga biker, ang pinakamalalapit na kaibigan ni Sonny, ang dumating ng mabilis. Nararamdaman na ni Sonny ang panganib mula pa lamang nang sumakay siya sa sasakyan, kaya lihim siyang nagpadala ng mensahe sa kanyang mga kaibigan na dumating sa tamang oras. Pagbalik sa bahay, para silang mga ibong naguguluhan at nerbiyoso, alam na hindi sila pakakawalan ng pulisya o ni Mansor. Kailangan nilang makatakas agad, ngunit isang tawag sa telepono ang nagdulot ng matinding lungkot kay Sonny. Ang tawag ay mula sa kanyang tiyuhin na nagsabing nasunog ang printing shop ng kanilang pamilya kagabi. At kaninang umaga lamang ito naapula. Nasa loob ang kanyang lolo nang magsimula ang sunog at hindi na ito nakalabas. Nagngit-ngit sa galit si Sonny, alam na si Mansor ang may kagagawan nito. Ang kanyang lolo, ang pinakamalapit na tao sa kanya, ay namatay dahil sa kanya. Sa sobrang galit, nagpasya si Sonny na hindi niya ito palalampasin. Sa ilalim ng dilim ng gabi, palihim siyang pumasok sa bodega kung saan nakaimbak ang pekeng pera. Tinawagan niya si Mansor sa video call at sa harap nito, nagsimulang magbuhos ng gasolina sa mga tambak ng pera, hindi pinapansin ang desperadong sigaw ni Mansor. Sa huli, nagsindi si Sonny ng posporo at inihagis ito sa bante ng pera. Kung gusto mo pa ng mga ganitong movie recap ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-on ang notification bell upang updated ka kaagad sa ating mga upload. E-comment mo na rin kung anong gusto mong movie ang susunod nating i-recap.